Kabanata 301. Ganun ba? Sino ba itong babaeng ito? Hindi masyadong naniwala si Edward sa mga sinabi ni Jada, kaya napangiti siya ng mahina at tumingin. Nang makita niya kung sino ang nasa larawan, napabuntong hininga siya at sinabing, Diyos ko! Hindi ba si Sheila Ballard iyon? Bakit kasama ni Sheila si Severin? Kumibot ng ilang beses ang sulok ng bibig ni Easton. He is a boy toy. Hindi ko akalain na makakasama niya talaga si Sheila. Nakita ni Lucy ang pagtataka ng dalawang lalaki at hindi naiwasang magtaka, sino si Sheila? Mayaman ba siya? Mas mayaman kaysa kay Edward. Agad na sumagot si Easton, hindi lang siya mayaman. Ang kanyang pamilya ay mas mayaman kaysa sa mga Zelanco at Longhorn. Siya ay ang nag-iisang anak na babae ng pinuno ng Brookbourne Mansion, at ang mga magpapakasal sa kanya ay halos tiyak na tatayo sa tuktok. Tumango rin si Edward. Ang pinakamalaking puwersa sa Brookbourne ay ang Brookbourne Mansion. Maaari mong isipin na sila ay nakaupo sa kanilang ivory tower sa kumpletong detachment mula sa mundo, ngunit ang ilan sa mga upper class na pamilya ay kinakailangang magbayad sa kanila ng isang tiyak na halaga ng pera bawat taon. Bukod dito, kung tungkol sa Brookbourne Mansion, mayroong maraming malalakas na individual doon na maaaring ituring bilang mga tunay na soberanya. Bakit ang maldito na Severin na iyon ay namamasyal kasama ang isang tulad niyan? Galit na nagngangalit si Lucy matapos malaman kung ano ang sitwasyon. Ang dahilan kung bakit niya pinili si Easton at iniwan si Severin ay dahil gusto niyang mamuhay ng mayamang buhay, at naniniwala siyang napakahirap ni Severin para ibigay iyon sa kanya. Ang tanging paraan para maramdaman niya ang pagpapatunay sa kanyang desisyon ay kung mahirap si Severin at mas masahol pa ang buhay niya kaysa sa kanya. Sa makatuwid, natural lamang iyon na hindi niya kayang makitang mas maganda ang buhay ni Severin kaysa sa kanya, lalo na noong mas mayaman at mas magaling si Severin kaysa kay Easton. Pagkatapos ay sinabi ni Easton, sa palagay ko ay likas na sa kanya ang mamuhay sa ibang tao. Siguradong nabaliw si Sheila na piliin si Severin kapag maraming mayayamang binata mula sa mga pamilyang may mataas na uri na maaari niyang piliin. Napaisip si Lucy sa kanilang sinabi ngunit nahihirapan pa rin itong paniwalaan. Overthinking ba tayo? Hindi ba namamasyal lang sila? Umismid si Easton at sinabing, namamasyal lang. Napakawalang muwang mo. Kilala si Sheila bilang isang mapagmataas na tao, at marami sa mga mayayaman at guwapong upper class na binata ang tinanggihan niya nang yayain siyang kumain. Sa tingin mo, bakit ang isang magarbong binibini na tulad niya ay sumama sa paglalakad kasama si Severin? It's a sign of she has a good impression. Tama iyan. Tumango si Edward bilang pagsang-ayon. Medyo mayabang si Sheila na matataas ang standards. Hindi mo ba napansin na walang kasamang bodyguard ang dalawa? Namamasyal sila at nagkukwentuhan. Kung hanggang doon na lang ang pag-unlad ng relasyon nila, pwede mong itaya na kaibigan na ni Sheila ang tingin kay Severin. May posibilidad pa nga na mauwi ito sa isang romantikong relasyon. Habang sinasabi niya iyon, naikuyom niya ang kanyang mga kamao at may sama ng loob habang sinabing, kailangang patayin si Severin sa lalong madaling panahon. Kung magtagal ito at mapapangasawa niya si Sheila, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon na puntiryahin siya, at siya ang magpapahirap sa ating buhay sa pamamagitan ng pag-target sa atin. Tumango si Lucy. Okay, then let's hire a 6-star assassin. Ano ang pinakamataas na rank sa mga assassin? Para sa organisasyong ito, panimula ni Edward. Ang mga assassin ay nahahati sa isang bituin hanggang 9 na bituin. Ang pinakamalakas ay 9 na bituin. Nabalitaan ko na ang 9 na bituin ay nalampasan na ang antas ng pagkamit ng isang Grandmaster, ngunit hindi sinasabi na malaki rin ang gastos nila. Sa tingin ko ang pagkuha ng isang 6 na bituin ay sapat na. Napabuntong hininga si Easton. Napakalakas ni Black Rose na inupahan natin noon, at mukhang hot din siya. Madali lang sana para sa kanya na akitin si Severin, pero sa huli, nakita ang kanyang pandaraya at nasayang lahat ng pera natin. Kumunot ang noo ni Jada at sinabing, iniisip ko kung sino ang kumuha ng trio noong araw ng paglulunsad ng Liberty City. Malaking halaga ang pag-hire ng 3 tao ng sabay-sabay,
kaya maaaring si Rufus iyon. Maaari nga, ngunit hindi natin maiisip na umasa sa ibang tao. Malaki ang magiging problema natin kung makuha ni Severin ang puso ni Sheila anumang oras sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, kasama natin ang kanyang karne, at walang sinuman sa atin ang makakatakas sa kanyang galit kapag nakuha na niya ang kapangyarihan. Tinuro ni Edward. Sa sandaling iyon, natapos na ni Severin ang paglalakad nila ni Sheila at sa wakas ay bumalik na sila sa kanyang villa. Nang makabalik na sila, tiningnan ni Severin ang oras at sinabi sa kanya, "Magiging abala ako ngayong gabi, Miss Sheila, ngunit maaari kitang ihatid pa uwi. Tungkol sa sakit ng iyong ama, makatitiyak ka na susuriin ko siya sa lalong madaling panahon, ngunit batay sa aking paunang paghatol, malamang na siya ay nalason." Nalason? Hindi talaga nakakatawa. Paano siya nalason? Palagi siyang nasa mabuting kalusugan, ngunit kamakailan lamang ay mahina siya, lalo na ang kanyang mga paa, ngunit wala ng iba pang mga sintomas. Kung ang isang tao ay nalason, hindi ba sila dapat mamatay o hindi bababa sa magdusa ng ilang malubhang epekto? Napabuntong hininga si Sheila. Pagkatapos ay may naalala siya at sinabing, siya nga pala, nagpunta ang tatay ko para sa pisikal na pagsusuri ilang araw na ang nakalipas, at walang mali sa kanya. Baka nagkamali ka. Umiling si Severin. Hindi pa ako nakakagawa ng maingat na pagsusuri, ngunit mga 70 hanggang 80% akong sigurado dito. Pupunta ako at titingnan ang kanyang kalagayan kapag mayroon akong libreng oras sa mga darating na araw, ngunit huwag mag-alala, tiyak na malulunasan ko ito. Okay. Dahil abala ka ngayong gabi, I'd appreciate it if you could drive me back. Tumango si Sheila. Hiniling na niya sa mga bodyguard na paalisan ang sasakyan sa pag-asang ihahatid siya ni Severin pauwi. Habang si Severin ay nasa manibela, ninakawan siya ni Sheila ng ilang sulyap mula sa front passenger seat. Nang malapit na siyang makarating sa bahay ay ibinuka ni Sheila ang mapupulang labi at nahihiyang sinabing, "Severin, bakit lalo kang gumagwapo sa pagtitig ko sayo? Lalong lumalakas ang pagkahumaling ko sayo sa tuwing tumitingin ako sayo. Ganito pala ang pakiramdam ng umibig, di ba? Ganito ba ang ibig sabihin kapag sinasabi nilang ang kagandahan ay nasa mata ng tumitingin?" Hindi inaasahan ni Severin na ganoon ang sasabihin ni Sheila, at agad siyang ngumiti ng alanganin at nagpaliwanag, "I don't think so. Love is when your heart beats wildly whenever you see the person. Love is when you can't eat or sleep well if you didn't meet the other person. That's the feeling of being in love. You'd also have to know and understand each other for a long time." Pagkasabi nun, ni Severin ay agad na idinagdag, halimbawa, hindi ganoon ang mararamdaman ng mga matagal ng magkakilala. Hindi ako naniniwala sa kalokohan mo." Malamig na bamantong hininga si Sheila, itinakip ang mga kamay sa dibdib, at muling sinabi, "Sabihin mo sa akin, maganda ba ako?" Hindi nakaimik si Severin at nasabi na lang, "Aba, ikaw nga. Dahil sa tingin mo ay maganda ako, maaari mo rin akong magustuhan. Gusto rin kita, at sa tingin ko ay dapat tayong pumunta na mas kilalanin ang isa't isa at tingnan kung saan tayo dadalhin, hindi ka ba sumasang-ayon?" Pagkarinig pa lang ni Sheila sa sinabi ni Severin sa kanya na maganda siya, agad siyang lumingon at nakangiting tumingin kay Severin. "Hehe, isa ka lang immature na maliit na babae sa paningin ko." Natawa si Severin at ayaw entertain ang tanong niya. Ipinarode niya ang sasakyan sa labas ng kanyang villa at sinabi sa kanya, "Nakarating na tayo, Miss Sheila." Bumaba ang tingin ni Sheila sa kanyang dibdib at bahagyang kumunat ang noo. "Immature pa ba ito para sa iyo? Ano ang definition mo ng mature, kung ganoon?" Walang imak na tumingin sa kanya si Severin. Si Sheila, bilang immature girl na siya, ay may kaibig-ibig na bubbly character. Gayunpaman, ang ilang bahagi ng kanyang katawan ay tila mature, at lalo pang nabigyang diin ng masikip na seatbelt sa kanyang baywang. Ang walang imik niyang ekspresyon ay labis na ikinatuwa ni Sheila. Kinalas niya ang kanyang seatbelt, ngunit sa halip na bumaba, sinabi niya sa kanya, "Guwapo ka at may kakayahan, kaya bakit ka duwag?" "Ako, isang duwag." Kumunat ang noo ni Severin.
Kailan pa ako naging duwag? Ngumiti ng nakakaloko si Sheila. Oo, ikaw. Marami akong kilala na mayayaman at may kakayahan na may higit sa isang asawa. At ang tanging dahilan kung bakit ka natatakot na magpakasal sa isang babaeng cute, maganda, at may magandang figure ay dahil duwag ka. Hindi ito tanong ng lakas ng loob. Kontento na ako sa pagtrato ng mabuti kay Diane. Ngumiti ng pilit si Severin. Kailangan niyang aminin na si Sheila, sa kabila ng kanyang murang edad, ay matapang na magsalita ng kanyang isip pagdating sa mga taong gusto o kinasusuklaman niya. Ang sinumang ibang babae ay hindi kailanman magiging matapang na gumawa ng gayong direktang pangungusap. Alam kong sinusubukan mo lang na maging responsable, at gusto mong bumawi sa lahat ng paghihirap na dinanas niya matapos ipanganak ang iyong anak. Sa tingin ko ay mabuting babae din siya, kaya hindi kita aagawin sa kanya. Sheila pouted, tapos ngumiti ulit. She'll always be the main wife, and I'll be the second. I'll even treat her as my big sister in the future. That should do it, right? You don't need na mag-alala tungkol sa sinusubukan kong gumawa ng anumang uri ng pamamaraan laban sa kanya. Hindi ako ganoong klase ng tao, kaya makatitiyak ka. Hindi alam ni Severin ang sasabihin. Alam niyang kailangan ng lakas ng loob para sabihin ng isang babae ang mga ganoong bagay, lalo na pagdating sa mga upper class na babae tulad ni Sheila. Matapos pag-isipan ang sinabi nito, hinikayat siya nito, ikaw ay isang anak ng maharlika, Miss Sheila. Sigurado ka bang handa kang maging pangalawang asawa? Bakit mo iniisip iyon? Nag-iisang anak na babae ka, at sigurado akong gusto ng iyong ama na makahanap ka ng isang mayaman, makapangyarihan, at gwapong lalaki. Tiyak na hindi kanya hahayaang maging asawa ng iba, na may napakalaking edad at hindi nararapat. Malamig na senggal ni Sheila. Well, ganyan talaga ang iniisip ng tatay ko, pero hindi ako kapareho ng pananaw niya. Ako ang magdedesisyon kung sino ang gusto kong makasama, at wala akong pakialam sa social status ng taong gusto ko. Gusto ko pa rin sila kung mahirap sila, at hinding-hindi ako makukumbansi na gustuhin ang isang tao na hindi ko gusto. Ganyan ako, napahinto si Sheila at nagpatuloy. At saka, hindi ko isasakripisyo ang buhay pag-ibig ko para lang palakasin ang katayuan ng mga Ballard sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang taong katulad sa mga tuntunin ng panlipunang hierarchy. Ngumiti ng pilit si Severin. Sino ang nakakaalam, naway makuha mo ang pinakamahusay sa parehong mundo at makilala ang isang taong gusto mo at may mataas din na katayuan sa lipunan. Imposible, sabay iling ni Sheila, napatingin siya kay Severin. Sinasabi ko yan dahil nasa harapan ko ang taong gusto ko. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala ni Severin ang isang mahirap na tao sa kanyang buhay. Kahit na ang kanyang pinakamahusay na pagsisikap na hikayatin siya ay nawalan ng silbi. Ang pagharap sa 1,000 malakas na tropa ng mga sundalo ay halos hindi sapat upang pawisan si Severin, ngunit ang isang magandang babae na tulad ni Sheila ay nagawa na siyang walang magawa. Miss Sheila. Oras na para bumaba ka. Sa tingin ko, sapat na ang pagiging kaibigan mo. Tumikim si Severin at seryosong sabi. Alam kong may pananagutan ka kay Diane, ngunit kailangan mo ring magkaroon ng responsibilidad sa akin. Agad namang tumalikod si Sheila at sinabi kay Severin. Bakit kailangan kong magkaroon ng pakiramdam ng responsibilidad sa iyo? Ngumiti ng pilit si Severin at tumalikod para tanungin siya. Itinagilid ni Sheila ang kanyang ulo, nagunat bigla, at binigyan si Severin ng halik sa labi. Ayan, kaya dapat maging responsable ka sa akin. I gave you my first kiss, so hindi ba dapat managot ka sa akin? Napalingon si Sheila sa isang iglap, namumula ang mukha at tenga, habang walang tigil ang pagtibok ng puso ni Severin, at hindi rin siya pervert. Kaya ang tanging paraan para magkaroon siya ng kislap ng pag-asa ay kung siya ang magkukusa na halikan siya. Natigilan si Severin dahil hindi niya inaasahan na magiging matapang si Sheila na bibigyan siya ng halik. Biglaan din ang lahat, higit sa lahat, ito ang kanyang unang halik, isang sandali na mahalaga para sa sinumang babae. Talagang wala siyang masabi kung gaano siya katapang.
Bakit ang liit mo? Paano ko malalaman kung nagsisinungaling ka lang sa akin tungkol sa unang halik? Tumalikod sa kanya si Severin at taimtim na nagtanong, at ang mukha nito ay namumula din. Malinaw na hindi nilaro ni Sheila ang mga patakaran. I swear it's my first kiss. I've never had a boyfriend before, and I've never even holding hands with a boy, so if this isn't my first kiss, I don't know what is. Whatever it is, you kissed me back, so you dapat ay maging responsable. Okay, bye, mahal ko. Kailangan kong bumaba ngayon, dahil kinakabahan ako na malapit nang lumabas ang puso ko sa dibdib ko. Dinilaan ni Sheila ang kanyang mga labi, bumaba ng kotse, at tumingin kay Severin na namumula. Huwag kalimutang pumunta at tingnan ang aking ama, mahal. Ilang beses na kumibot ang sulok ng bibig ni Severin habang malamig na sinabi, I didn't kiss you. Ikaw ang humulik sa akin, okay. Ngumiti ng nakakaloko si Sheila. It takes two to tango. Di ba hinalikan mo rin ako noong hinalikan kita? Well, it doesn't matter. The point is, I gave you my first kiss. You need to be responsible, so don't try and play any tricks on me. Nang makumplito niya ang kanyang pangungusap, tumalikod siya, at tinakpan ang kanyang mukha, at tumakbo patungo sa gate ng villa. Parang nahihiya ako. Si Severin ay may komplikadong ekspresyon habang pinagmamasdan ng bata at kaibig-ibig na si Sheila na tumatakbong palayo ng mahiyain. Kailangan niyang aminin na ang isang bata, cute, at malikot na tulad ni Sheila ay magiging pangarap na manliligaw ng maraming lalaki, at madali niyang ipinaramdam sa isang tao na siya ang unang pag-ibig. Gayunpaman, umiling si Severin nang maisip niya si Diane at nagpanggap na parang walang nangyari. Tiningnan niya ang oras, at saka umalis. Pagdating sa entrance ng isang bar, tinawagan ni Severin si Stanley at sinabi sa kanya ang lokasyon. Si Stanley ay madalas na nagtutulak kay Diane at madalas siyang kinukutya, kaya determinado si Severin na bigyan siya ng isang mahirap na oras. Maya-maya, nagmaneho si Stanley kasama ang 5 tao, 3 sa kanila ay bata at magagandang babae, habang ang 2 naman ay lalaki. Para silang mga alipors na binibitin noon ni Stanley. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 305. Napangisi si Severin sa sarili nang makitang dumating si Stanley kasama ang 3 babae at 2 lalaki. Nabalewala ni Stanley na tanungin kung sasang-ayon ba si Severin o hindi, at naging malinaw na sinusubukan niyang patuyoy ng wallet ni Severin, dahil alam na niya na ginagamot siya ni Severin ng araw na iyon. Bukod dito, malamang na binalak ni Stanley na gamitin ang pera ni Severin upang palakasin ang kanyang reputasyon, kaya't maaalala ito ng iba pang mga tao bilang isang pakikitungo mula kay Stanley. Gayunpaman, hindi inisip ni Severin na mahalaga ito dahil hindi naman niya orihinal na intensyon na ituring si Stanley ng inumin. Severin, maaga kang dumating. Agad namang lumapit si Stanley at nagkunwaring nakikipagkaibigan kay Severin nang makitang nakatayo ang huli. Alam niyang may inilagay si Severin na mabigat sa medical box noong araw na iyon para balikan siya, at bagamat hindi niya alam kung ano ang maaaring ilagay ni Severin dito para maging mabigat ito, sinabihan siya ni Severin na bitbitin ang medical box nang hindi man lang ito ginagamit. Bilang resulta, naisip niya na sinadya ni Severin iyon para makaganti sa kanya. Wala sa mga iyon ay mahalaga bagaman. Dahil kumita ng malaking pera si Severin, nagpupursige si Stanley sa pangangikil sa kanya ng gabing iyon. Kadadating ko lang din, kaya lahat tayo dumating sa tamang oras. Ngumiti si Severin. Sino nga pala ang mga taong ito? Ang 2 lalaking ito ay mga anak ng mayayamang negosyante, at ang 3 dilag na ito, well hehe, ang saya-saya namin sa kanila sa lahat ng oras, if you know what I mean. This is Ulrich, and the other guy is Neil. The one with the plump ass is Tina, this one with huge boobs is Coco, and the one with the smoke-hot figure is Buttercup. Hamalakhak si Stanley. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Severin sa kanila at sinabing, siya nga pala, ito si Severin,
Ang lalaking nabanggit ko sa inyo. Siya ang asawa ni Miss Diane at isang doktor na gumagawa ng mga himala. Ugh, you're such a meanie. Anong ibig mong sabihin sa malaki ang dibdib, ha? Ang sabi ng babaeng nagngangalang Coco kay Stanley. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong at sinabi kay Severin, so you're Dr. Severin. What a young and handsome man are. Ibinaba ni Tina ang kanyang balakang sa gilid habang naglalakad siya at hinawakan ang pulso ni Severin. Doktor, medyo naninikip ang dibdib ko kamakailan. Pwede mo ba akong tingnan kapag libre ka mamayang gabi? Doktor, masakit ang aking likuran, at kailangan ko rin ng konsultasyon. Sabi ni Coco with a devilishly charming expression. Kusa pa niyang kinagat ang mapupulang labi para idiin ang totoong intensyon. Napangiti si Severin. Ganun ba? Wala sa inyo ang mukhang may sakit. Oh, Doktor, sinadya namin kapag sinabi naming may sakit kami. Magpapabook kami ng VIP room ngayong gabi para makapag-consulte ka. Gusto kong malaman kung ano ang sakit sa dibdib ko. Malandi na sabi ni Tina. Oo, Doktor. Maaari mo bang tingnan ang aking mga likod at tingnan kung ano ang mali dito? Dagdag ni Coco. Tila, narinig ng tatlong babae mula kay Stanley na si Severin ay gumawa ng madaling $100,000,000 noong umagang iyon, at lahat sila ay gustong makipag-ugnay sa kanya upang magkaroon din sila ng pera at magkaroon ng magandang oras kasama siya. Ako, may sakit ako ng ngipin, Dr. Severin. Pwede mo bang tingnan din ako ng maganda? Ang pangatlong babae, na ang pangalan ay Buttercup, ay agad na humakbang at nagtanong ng may kalokohan sa takot na siya ay matatalo rin. Gayunpaman, kung mananatiling kalmado si Severin at labanan ang tukso sa harap ng isang matapang na maliit na dilag tulad ni Sheila, naisip nito na hinding-hindi siya matutukso ng mga bastos na babaeng iyon. Bahagya siyang ngumiti at sinabing, "Oh, talaga? Bakit pakiramdam ko may sakit kayong mga babae sa ulo? At ito ay isang malubhang sakit sa pag-iisip din." Natigilan ang tatlong babae. Anong nangyayari? Ilang sandali pa, hinila muli ni Coco ang pulso ni Severin at sinabing, "Nako, Dr. Severin, napakaganda mo. Sa palagay ko'y may mali sa aking isipan, at tila masama rin ito. Ang isip ko ngayon ay puno ng pag-iisip tungkol sa iyo." Halos himatayan si Severin. Ang mga babaeng iyon ay mga dalubhasang manliligaw, at nagulat siya na maaari silang tumugon sa paraang malinaw na tinawag niya silang may sakit sa pag-iisip. Hoy, hey, ano bang meron sa inyo mga babae? Kanina ayos lang kayo, ngayon may sakit na kayo kung saan-saan. Pwede pa ba kayong uminom ngayong gabi? Nakangiting tanong ni Stanley. He then patted Coco's buttocks and said, "Oh, Coco, ang sakit mo sa likid mo, no? How about I rub it for you later tonight? May alam din akong medical skills, hehe. I bet a bit of a massage from me will make it all better." Tinapos niya ang kanyang pangungusap na may nakakalokong ngiti. To his surprise, Coco patted his hand and said coquettishly, "Oh please. How can your medical skills compared with Dr. Severin? He's a miracle doctor who earned $150 million with just one treatment." Kung ang mga kamay niya ang humahaplos sa likod ko, sigurado akong gagaling agad ako, di ba, Doktor? Ang mga babaeng iyon ay may regalo ng matatamis na salita, at nararamdaman ni Severin ang paninindig ng kanyang balahibo sa buong katawan niya. Sige, tumigil na tayo sa pagtayo dito sa labas. Sige at i-book mo na ang VIP room na iyon. Nakangiting sabi ni Severin sa ilang tao. Oo. Pasok kayong lahat. It's Severin Street tonight. Marami siyang pera pagkatapos kumita ng $150 milyon ngayon, kaya umorder na lang kayo ng kahit anong alak na hindi ninyo karaniwang dare na i-order. Sa tingin ko isa na rito ang tatak ng Ace of Spades, di ba? Huwag kayong mahiya, ngayon na. Umorder ka na ng kahit anong gusto mo. Nakangiting sabi ni Stanley. Salamat sa iyong kabaitan, Dr. Severin. Napakaganda mo talaga. Nagsimula kaming humanga sa iyo sa sandaling sinabi ang tungkol sa iyo, at gusto ko ring matuto ng ilang mga medikal na kasanayan mula sa iyo kung mayroon akong pagkakataon.
Si Buttercup, na mukhang hindi kapani-paniwalang sexy sa isang maikling palda at itim na medyas, ay nauutol na sabi. Si Stanley ay madalas na lumalabas upang magsaya, at ang babaeng inimbitahan niyang magsaya sa kanya ay karaniwang may disenteng hitsura at figure. Sumalubong sa kanya ang dalawa pang magagandang babae habang papasok siya. Nako, kung hindi si Mr. Stanley, anong klaseng kwarto ang balak mong i-book ngayong gabi? Ang tagal mo nang pumunta dito at nagsaya. Ang isa sa mga magagandang babae ay may maliwanag na hitsura sa kanyang mukha habang siya ay lumapit upang salubungin si Stanley. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Severin. Siya ay pumili ng isang mas upscale bar ng random nang hindi inaasahan na ang staff doon ay kilala si Stanley. Malamang na sinamantala ni Stanley ang pondo ng kumpanya para mag-enjoy siya doon. Nang hindi na hinintay na magsalita si Severin, kinawean ni Stanley ang kanyang kamay at sinabing, aling silid ang itatanong mo? Ang pinaka-marangya syempre, gusto ko ang Royal Pavilion Room. Naningkit ang mga mata ng magandang babae nang marinig iyon. Sure thing. I bring you there agad. Sumama ka sa akin, nasa taas. Nagdilim ang mukha ni Severin. Si Stanley ay impyerno na baluktot sa pagpapadugo ng kanyang wallet para matuyo. Sa reaksyon ng magandang babae, nahulaan na niya na hindi magiging mura ang Royal Pavilion Room. Si Severin kusa niyang nilapit ang bibig niya sa tenga ni Coco at mahinang nagtanong, Hoy, Coco, magkano ang minimum na gastusin dito sa Royal Pavilion Room? I have no idea since it's my first time here. Hindi inaasahan ni Coco na ganoon pala kalihim ang pagtatanong sa kanya ni Severin. Tuwang-tuwa siya, Nako, Doktor, ikaw ay isang mayaman na madaling kumita ng pera, kaya kailangan mong pumunta sa lugar na ito at magsaya sa iyong sarili ng mas madalas. Ano ang silbi ng maraming pera kung hindi mo ito gagastusin, tama ba ako? After a pause, sinagot ni Coco ang tanong niya. Ang Royal Pavilion Room ay may pinakamababang gastos na 300,000, ngunit iyon ay isang patak lang sa karagatan para sa iyo, tama. Ang ilan sa mga alak dito ay nagkakahalaga ng ilang libo, kaya madali nating maabot ang pinakamababang gastos sa pamamagitan ng ilang bote. Ang paggastos ng ilang daang libo ay hindi masyadong malaki para sa iyo, hindi ba? Awkward nang umiti si Severin. Hindi naman, magkagayunman, medyo nagalit siya na pinili ni Stanley ang pinakamahal na silid nang hindi man lang siya tinatanong, ngunit hindi iyon mahalaga. Pagkatapos ng lahat, magsisisi si Stanley sa huli. Oo naman, ang silid ay napakalaki, at ang dekorasyon ay napakaganda rin. Pagkapasok nila ay naupo na si Severin nang walang imik. Si Stanley naman ay sinabihan ng mga kasama niya na umorder ng kahit anong gusto nila, na parabang siya at hindi si Severin ang gumagamot sa kanila. Ang dalawang lalaki ay hindi nagpapigil at umorder ng mahigit $150,000 na halaga ng pagkain at inumin ng sabay-sabay bago niyayaang mag-order ang tatlong babae. Si Stanley ang huling nag-order, at ang kabuuang bilang ay malapit sa $350,000. Pagkatapos nilang mag-order, nakita ni Stanley si Severin na nakaupo sa tabi niya at iniabot sa kanya ang mobile tablet. Nakangiti niyang sinabi, It's your turn, Severin. Tingnan mo at tingnan kung may gusto kang inumin. Umorder ka na lang ng kahit anong gusto mo. Kung hindi tayo makatapos ng pag-inom, palagi nating sasabihin sa kanila na itago ito para sa atin. Sinulyapan ni Severin ang tablet at nakangiting sinabi, parang papasa ako dahil nag-order na kayong lahat, nag-aalala ako na baka hindi natin ito matapos. Maaari tayong mag-order palagi kung natapos na natin ang unang round. Sure. Iyan na lang sa ngayon. Makukuha mo na ang mga inumin para sa amin. Inabot ni Stanley ang tablet sa isang magandang waitress. Ngumiti ang isa pang waitress at nagtanong, Sir, pwede rin kayong samahan ng aming mga babae para uminom, kung gusto ninyo. Gusto mo bang pumili ng ilan? Ngumiti ang lalaking ipinakilala ni Stanley bilang si Ulrich at sinabing, No thanks, may kasama na kaming tatlong magagandang babae. Si Stanley, gayunpaman, ay agad na tumutol, teka lang. 4 kaming lalaki at 3 babae lang. Kulang pa nga.
At saka, wala silang tatlo dito para samahan kami. Mga hinahangaan nila si Dr. Severin, and they're here to keep him with him. Don't forget, they need the good doctor to treat their aches too sa mga babae. Pagkatapos sabihin iyon, agad niyang kinuha ang desisyon sa sarili niyang mga kamay at sinabi sa kanya, ipasok mo sila. Kukuha kami ng tatlo. Oo naman. Ako na ang mag-aayos ngayon din. Mabilis na lumabas ang waitress at hindi nagtagal ay pumasok muli sa silid kasama ang isang dosenang babae na mapagpipilian ni Stanley. Nalinlang si Stanley ng mga pagpipilian at nagpas siyang pumili ng 4 sa kanila. Pagdating ng mga babaeng iyon, agad silang tumulong sa pagbukas ng mga bote at saka sinimulang toast ito para maiinom. Gaya ng inaasahan, tumakbo sina Coco, Buttercup, at Tina kay Severin at gustong makipag-inuman sa kanya. Nagkaraoke si Stanley, at nagbelt siya ng kanta habang nakayakap sa isang magandang babae. Tila sarap na sarap siya habang umiindayog ng magkatabi kasama ang babaeng nasa braso niya. Si Severin ay hindi interesado kahit kaunti, at pakiramdam niya ay hindi siya sanay sa ganoong uri ng lugar. Gayunpaman, si Stanley at ang kanyang mga kasama ay malakas uminom, at umiinom sila ng red wine na parang beer. Ang 4 na bar girls na sumama sa kanila ay hindi rin basta-basta umupo, at nainom na nila ang mahigit kalahati ng alak na in-order kanina. Bakit ka nag-aatubili na pakawalan ang iyong sarili, Dr. Severin? Magiging mapurol at boring ang iyong buhay kung hindi ka magre-relax kapag nagsasaya ka. Pinikit ni Buttercup ang kanyang mga mata at gumawa ng punto na lumapit kay Severin nang makita niyang tahimik itong nakaupo doon nang hindi nagpapakita ng interes sa pagsasayaw o pagkanta. Ang masama pa, nagsasalita lang siya kapag tinanong siya ng mga ito. Sa kabilang banda, sadyang hinila ni Coco pataas ang sexing maiksing palda na suot niya, na parabang natatakot siya na baka hindi mapansin ni Severin ang mahahabang sexy nitong legs. Nang makita iyon ni Buttercup, hinawakan niya ang braso ni Severin, idiniin ang kanyang mga suso sa braso ni Severin, at isinandal ang kanyang ulo. Oh, Dr. Severin, sa palagay ko ay may mali sa aking ulo. Medyo nahihilo ako ngayon, kaya maaari mo ba akong dalhin sa isang mas magandang silid at tingnan kung ayos lang ako? Tumango si Coco, Doktor, mayroong isang napakagandang hotel sa tabi ng lugar na ito, at ang mga kama ay sapat na malaki para sa maraming tao na matutulugan. Namangha si Severin sa mga nangyayari. Ganito ba ang pakiramdam ng maging mayaman? Hindi niya maiwasang mapamura sa kanyang puso, kakapit kaya sa akin ang mga magagandang babaeng ito ng ganito kung mahirap pa rin ako tulad noon. Ang mga babaeng iyon ay hindi nagligtas sa pagsisikap na gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang maging maganda ang pakiramdam niya. At lahat ay dahil kaya niyang dalhin sila sa isang makisig at marangyang lugar. Maaaring hindi mapaglabanan ng sinumang tao na nasa kanyang sapatos ang kanilang mapang-akit na alok, at sa hitsura nito, maraming mga gold digger na tulad ni Lucy doon. Sa sandaling naisip niya si Lucy, naalala ni Severin ang relasyon nila ni Lucy noong sila ay nasa kolehiyo, at ang pangako na sila ay mananatili sa isa't isa sa lahat ng oras hanggang sa kasal. Ang kanyang pag-iisip ay nadala sa oras na binasag niya ang isang bote ng beer sa ulo ni Easton para sa kapakanan ni Lucy. Umiyak si Lucy sa harap niya at nangako na hihintayin niya ito, ngunit sa kanyang paglaya, bumalik siya at nakita silang dalawa na nakahiga sa kama. Nakita ni Coco na tulala si Severin at hindi na sumagot sa kanila, kaya hindi niya naiwasang magtanong ng mahinhin, "Oh, Dr. Severin. Sa tingin mo ba, pangit kami? Kaya ba hindi mo gagamutan ang sakit namin?" Sa wakas ay natauhan si Severin, ininom ang alak sa baso sa isang lagok, pagkatapos ay ngumiti sa kanilang tatlo at sinabing, "Ang ganda ninyo. Lahat kayo ay maganda, gagamutin ko ang inyong mga sakit." Yay! Nangako si Dr. Severin na gagamutan tayo. Halika, mag-toast tayo. Natuwa si Coco nang marinig iyon, dahil hanggat nakahanda si Severin na mag-enjoy kasama sila, madali nilang mapapagastos ito ng ilang daang libo. Nang marinig ito ni Buttercup, agad niyang ibinuhos ang isang buong baso, at sinabing, "Doktor, ako rin. May sakit din ako." Hindi na nalampasan ni Tina ang dalawa,
agad na yumuko si Tina para ipakita ang kanyang sexing cleavage. At ako, may sakit din ako gaya nila. Ngumiti ng pilit si Severin. Malala ang inyong sakit, mga babae. Kailangan kong pretuhin kayong lahat sa abot ng aking makakaya. Tama, kailangan mong pretuhin silang mabuti, masayang bulong ni Stanley sa sarili mula sa isang tabi. Lihim siyang natuwa nang marinig yun, at sumili ang ngisi sa gilid ng labi niya. Naniniwala siyang lumalakad si Severin sa bitag na kanyang itinakda. Medyo nahihilo ako. Uminom pa si Severin ng ilang baso, at nang makita niyang malapit nang maubos ang alak sa mesa, hindi niya naiwasang kuskusin ang ulo at humanap ng pagkakataong makaalis. Halika na, Dr. Severin. Maaaring mahusay ang iyong mga medikal na kasanayan, ngunit ang iyong tolerance sa alkohol ay medyo mababa. Hindi pa nga kami nakakainom ng sapat. Agad na tumutol si Tina. Wala na masyadong alak, doktor. Maaari ba akong mag-order pa? Bahagyang ngumiti si Stanley at sinadya niyang tinanong si Severin. Hindi ka maaaring maging isang party pooper kapag ang aming mga babae ay hindi pa nabubusog. Kinawean ni Severin ang kanyang kamay, at matapang na sinabi, I will not spoil the fun, of course. Sige at umorder ka ng kahit anong gusto mo, haha. Huwag kang mag-alala kung gagawin natin, kung gayon. Binigyan ni Stanley ng isang kindat ang dalawang lasing na lalaki sa tabi niya, at agad namang nagningning ang mga mata nila. Hindi nagtagal, nag-order pa sila ng alak, alam nilang maiimbak nila doon ang mga hindi pa natapos sa ibang pagkakataon. Nalaman kaagad ni Severin kung ano ang intensyon ni Stanley nang makita niya ang isa pang malaking order ng alak. Dahil nag-order sila ng maraming bote at may 4 na bar girl na kasama sila, ang kabuuang halaga ng perang ginastos ay mga 6 hanggang 700,000. Ito ay malinaw na si Stanley ay nagkakaroon ng sabog sa paggastos ng kanyang pera. Pagkatapos uminom ng ilan pang baso, tumayo si Severin at saka umaktong lasing habang sinasabi niya, paano, medyo magaan ang pakiramdam ko. Kailangan kong pumunta sa banyo. Mag-enjoy kayo. Nang makita ni Stanley ang nangyayari, sinabi niya kay Coco habang hinihit-hit ang kanyang sigarilyo, matulungan mo ba ang magaling na doktor, Coco? Nag-aalala ako na baka bumagsak siya dahil sa pagkalasing. Oo naman. Agad na tumayo si Coco at tinulungan si Severin palabas. Si Severin ay sadyang sumuray-suray habang siya ay naglalakad palabas. Alam niya sa kaibuturan na si Stanley ay isang tusong tao na pinipigilan siyang umalis nang hindi nakakapagbayad. Marahil ay natakot si Stanley na baka gusto siyang parusahan ni Severin dahil sa madalas niyang pag-target kay Diane at sa kanyang mga magulang noon. Matapos tulungan ni Coco si Severin palabas ng VIP room, sinabi ni Ulrich kay Stanley, sa tingin namin ay hindi tayo nag-order ng kaunti, Stanley. At lahat sila ay ang 2 pinakamahal na alak na mayroon sila dito. Gumawa ako ng magaspang na bilang, at ang halagang ginastos na natin ay halos 750,000. Idinagdag pa ng isa pang lalaki, oo, Stanley, dati ay nag-aatubili kang gawin ito. Karaniwan kaming gumagastos ng mga ilang libo sa isang pagkakataon, at kaya pa rin naming pamahalaan kahit na ito ay 10,000 dolyar. Ngunit ngayon ay tila masyadong sayang, hindi ba? Anong alam nyo? Malamig na bamantong hininga si Stanley at sinabing, nawalan ako ng posisyon bilang general manager dahil sa pagbangon ni Severin, at kinailangan kong magtipid para lang makalabas at makapag-inom. Kaya naman gagastusin ko ang pera niya hanggat kaya ko para maramdaman niya ang sakit. Napatikip naman agad ang dalawa sa kanilang bibig pagkatapos silang pag-alitan, ngunit naisip nila sa kanilang sarili. Kahit na malapit na sa 700,000 ang ating ginagastos, hindi man lang makaramdam ng kurot si Severin pagkatapos kumita ng 150 milyon ngayon. Sinusubukan mo lang lokohin ang sarili mo, Stanley. Naisip ito ni Ulrich at sinabing, hindi ka ba natatakot na aalis siya nang hindi nagbabayad kahit isang beses? Nakikita niya kung magkano ang nagastos natin. Anong kinatatakutan mo? Hindi ba sumama si Coco? Ganti ni Stanley. Ang hitsura ni Stanley ay tila nagmumungkahi na siya ang may kontrol sa lahat, at nakangiting sinabi niya.
Lahat ng lalaki ay gusto ng magagandang babae, tulad ng lahat ng pusa ay naaakit sa catnap. Siya ay kumilos tulad ng isang masungit kapag siya ay nasa harap natin, ngunit siya ay tumagal lamang ng kaunting alak upang lumuwag at ayusin ang pagpunta sa hotel kasama ang tatlong babae. Inilagay niya ang kanyang kamay sa baywang ni Coco, hahaha. Matapos marinig yun ni Ulrich ay hindi niya naiwasang tumango. Tama ka, ang ilang daang libo ay hindi gaanong pera para sa kanya, at marami pa siyang natitira para i-enjoy ang kanyang oras kasama ang mga babaeng iyon sa hotel ngayong gabi. Haha, hindi siya lalaki kung hindi siya tinutukso ng mga ito. Matapos tulungan si Severin palabas ng kwarto ay tumayo ito ng tuwid na may ngiti sa labi. Ikaw, hindi ka lasing. Natigilan si Coco, at hindi niya akalain na nagkunwaring lasing si Severin. Hehe, akala mo ba sapat na itong kaunting alak na ito para malasing ako? Kahit magpalat-palat kayong tatlo sa pag-toast sa akin, mas maaga kayong malalasing kaysa sa akin. Hamalakhak si Severin, at pagkatapos ay sinabi, hindi nagpigil si Stanley nang mag-order siya, ngunit muli, siya ang magbabayad ng bayarin. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Coco, at hindi niya inaasahan na magiging ganoon katalino si Severin. Nag-isip siya at pagkatapos ay nagpasya na sabihin kay Severin, sa totoo lang, Dr. Severin, hindi lang niya gustong bawian ka sa paggastos mo. Ang totoo ay gusto niyang tulungan din namin siyang sirain ang pangalan mo. Napakunot naman ang noo ni Severin nang marinig iyon. Ganun ba? Mukhang kawili-wili iyon. Paano kung ikaw at ako ay lumabas saglit? Medyo maingay dito, at mas gusto kong makipag-usap sa labas. Tumango si Coco at sinundan si Severin palabas ng bar. Nang nasa labas na sila, sinabi ni Severin, "So tell me, what is Stanley's plan? You made the right choice by going clean earlier because you stand to benefit a lot if you tell me. Kung hindi mo gagawin, wala kang makukuhang kapalit." Masasabi ni Coco na matalinong tao si Severin matapos itong magpanggap na lasing, at sinabi lang niya kay Severin ang lahat ng iyon dahil gusto niyang makinabang. Ngumiti siya ng pilit. Sinabi ni Mr. Stanley sa aming tatlo na makipagsabuatan sa kanya sa pamamagitan ng paggastos sa iyo ng malaking pera ngayong gabi, at kapag nalasing ka namin, dadalhin ka namin sa hotel at hihintayin kang mawala ng malay bago kunan kami ng mga larawan sa pakikipagkompromiso sa iyo. Gusto kanyang bantaan ng mga larawang iyon sa susunod na araw. Bantaan ako. Bueno, duwag na hakbang iyon. Hindi napigilan ni Severin ang mapangiti ng mapang-asar ng marinig iyon. Kung naging playboy siya na tipo ng lalaki na banihag ng bawat magagandang babae na nakikita niya, tuluyan na siyang nahulog sa bitag. Nako, masamang kapalaran ni Stanley ang umahan laban sa kanya. Pagdating ng bukas, hihingi siya ng 1.2 milyon mula sa iyo, at ipapakita niya kay Diane ang mga larawang iyon kapag tumanggi ka. Kumpiyansa siya na ibibigay mo sa kanya ang pera para sa kanya, dahil kung hindi, ipopost niya ang mga larawang iyon sa buong internet. Totoong sabi ni Coco, nangako rin siya na bibigyan kami ng tig 30,000. Tinapik ni Severin ang balikat ni Coco. Napakabuti, nakagawa ka ng isang matalinong pagpili. Maaari mong iwan ang lugar na ito. Pero bigyan mo muna ako ng bank account number mo. Bibigyan kita ng doble ng halagang iyon. Talaga, maraming salamat, Dr. Severin. Tuwang-tuwa si Coco, at agad na ibinigay ang account number kay Severin. Agad na inilipat ni Severin ang pera sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mobile banking app. Matapos makita ni Coco ang pera sa account, lalo siyang natuwa nang humakbang siya at hinawakan ang kamay ni Severin. You're such a good person, and I feel bad that you had to give me so much money. How about I overnight with you at the hotel, and you can do whatever you want with me?